Sa paglabas ng buong kabanata 103, masisilayan natin ang sapilitang pag-aresto kay Siegfried matapos siyang akusahang responsable sa pagkamatay ng paboritong dragon ni Odin, si Fafnir. Ngunit higit pa roon, unti-unting nabubunyag ang isang mahiwagang ugnayan sa pagitan ni Odin at Siegfried, na Worry ay gumigising mula sa mahabang pagtulog ang 4 treasures of calamity na nasa kanyang katawan. Hindi rito nagwawakas ang mga maiinit na tagpo. Kabilang sa mga kapana-panabik na pangyayari ang paglitaw ni Morrigan, na may ngiting may kahulugan habang tahimik na pinagmamasdan si Brunhilde, matatag at buong loob na ipinaglalaban ang sangkatauhan. Maaaring senyales ito na may posibilidad siyang kumampi sa panig ng mga tao. Ano sa palagay nyo? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 103. Pag-ibig ng Diyos ng panlilinlang. Sa simula ng kabanata, isasalaysay ang buhay ng isang nilalang na kilala sa kanyang matalas na isipan at likas na tuso. Isa siyang Diyos na naging sagisag ng panlilinlang, sindak, at kaguluhan. Subalit sa likod ng kanyang maskara, may damdaming mas malalim kaysa kasamaan o kapangyarihan, isang damdaming matagal nang itinatago. Ito ay tinatawag na pag-ibig. Sa hardin ng Valhalla, masisilayan ang mga Valkyrie na payapang nagtitipon sa lilim ng mga puno. May hawak silang mga mansanas mula sa mga sagradong puno, at habang kumakain, tahimik ang kanilang pagtawa at palitan ng sulyap. Biglang nagbago ang hangin. Isang presensya ang dumating, malamig, ngunit mapanuksong makapangyarihan. Sa isang iglap, natigilan ang lahat. Tila isang aninong gumalaw sa gitna ng liwanag. Ang mga mata ng mga Valkyrie ay sabay-sabay na napako sa isang nilalang na lumitaw mula sa manipis na ulap ng hamog. Siya ay may kaanyo ang hindi maipaliwanag, ang anyo'y pabago-bago, parang sining na hindi matapos-tapos. Isa siyang halong ganda at panganib. Ang mga Valkyrie ay kusa at tahimik na lumuhod, hindi dahil sa utos, kundi sa kilabot. Bagamat nagmula siya sa lahi ng mga Ice Giant, ang mga Jotun, na kilala bilang likas na kaaway ng mga Diyos, siya ay isang makapangyarihang nilalang na may tutumbas sa kapangyarihan ng punong Diyos ng Norse Pantheon na si Odin, pati na rin ang anak nitong si Thor. Sa impormasyong ito pa lamang ay siguradong kikilabutan ka na sa kanya, walang duda. Isang Valkyrie ang napalingon, dama ang nakakikilabot na presensya ni Lord Loki. Agad siyang binalaan ng katabi, tila paalala na huwag magpahayag ng ganoong damdamin. Isa lang ang malinaw, kapag narinig siya ni Lord Loki at ito'y nagalit, tiyak ang kanyang kamatayan. Ikinwento rin ng katabi na minsan nang pinuksa ni Lord Loki ang isang Ice Giant at sinunog ang puso nito. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, kahit sa sariling kalahi. Isa siyang Diyos na hindi natitinag ng habag. Ayon sa narrator, si Loki ang pinakakinatatakutan at iniiwasan sa buong Norse realm. Isang matibay na katotohanan ito, dahil kahit naroon sina Thor at Odin, si Loki pa rin ang kinikilala bilang pinakanakapangangilabot. Wala nang debate, tapos na ang usapan. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan sa Valhalla, masayang naglalaro sina Hrist, Thrud, Hope, at Brunhilde. Malinaw ang kasiyahan sa mga magkakapatid na Worry walang iniintinding problema. Sa bawat kilos ni Locke, makikita ang kanyang kapilyuhan, tanda ng isang bunsong kapatid na ayaw matalo sa laro. Nakangiti lamang sina Hrist at Thrud habang sinasabi na si Locke ang nagsimula ng batuhan ng prutas. Sa dinami-dami ng pwedeng kalaro, bakit nga ba kasi si Thrud pa, na maskulada at Hrist, na war freak ang pinili niya? Samantala, naitanong ni Randris kina Regenleaf at Gandalf kung sa tingin nila ay magiging ayos lang si Locke sa larong batuhan. Wala namang pakialam si Regenleaf, habang si Gandalf, na tila alam na ang kahihinatnan ng laro, ay piniling manahimik at nagpatuloy sa pagbabasa ng kanyang paboritong libro. Napadaan si Loki sa lugar kung saan naroon sina Brunhilde at ang kanyang mga kapatid. Saglit niya silang sinulyapan, pero agad ding nagpatuloy sa paglalakad. Habang lumalala ang laro, dahil nalulugi na si Locke, inilabas na niya ang kanyang 100% kulit, at tinamaan pa si Brunhilde sa mukha gamit ang mansanas. Kitang-kita ang tuwa ni Locke sa kalokohan niya, halatang sobra ang saya. Pero may kung anong kinukuha si Brunhilde sa ilalim ng puno, at ang pambawi niya, isang malaking pakwan. Lagot ka ngayon Locke, kung tamaan ka niyan, baka tulog ka agad sigurado. Gulat na gulat ang mga kapatid, lalo na si Locke. Nasambit pa ni Thrud na parang sobra naman ang pambato ng ate nila. Malakas ang hagis ni Brunhilde. Agad namang nakaiwas si Hrist, habang si Locke ay napatalon kay Thrud para makaligtas. Dahil sa sabayang pag-iwas, tuloy-tuloy ang pakwan, patungo sa direksyong hindi inaasahan.
At doon, sa di kalayuan, tahimik na naglalakad si Loki, walang kaalam-alam na may isang dambuhalang pakwan na paparating sa kanya. Napasigaw si Thrud para balaan si Lord Loki. Napatitig ito at nakita ang parating na pakwan, ngunit sa susunod na sandali, makikitang nakadikit na ito sa kanyang mukha. Napanganga ang magkakapatid, lahat ay hindi makapaniwala sa disgrasya nilang kinasangkutan. Ngunit, hindi pala siya tinamaan. Nasalo ni Loki ang pakwan gamit ang kanyang bibig na biglang nagbago, naging dambuhalang bunganga na puno ng matutulis na ngipin. Kinabahan sina Harris, Randris, at Regenleaf. Sa dami-dami ng pwede nilang maistorbo, bakit si Loki pa? Mabilis na lumuhod si Brunhilde at humingi ng kapatawaran para sa hindi sinasadyang kasalanan. Kasunod nito, nagsiluhod at yumuko rin ang kanyang mga kapatid bilang tanda ng respeto kay Lord Loki. Ngunit isang malakas na pagmuya ang pumukaw sa kanilang atensyon, dahilan upang lalo silang kabahan at pagpawisan sa iniisip nilang kaparusahan. Nang akmang itaas ni Brunhilde ang kanyang ulo, nakita niya si Loki na abala sa pagkain ng isang malaking pakwan, ang laway nito'y kitang-kitang tumutulo habang patuloy sa pagmuya. Ilang saglit pa, mabilis niyang idinahak ang mga buto na parang machine gun, dahilan upang kahit papaano, bumaba konti ang tensyon sa paligid. Ngunit sa gitna ng alanganing sitwasyon, makikita ang panginginig sa katawan ni Brunhilde, at ilang saglit pa ay napansin ni Randris na may hindi magandang gagawin ang kanyang ate. Pinayuhan niya itong huwag ituloy ang iniisip, ngunit huli na ang lahat. Sa kabila ng seryoso at nakakikilabot na itsura ni Loki, hindi na napigilan ni Brunhilde ang humalakhak ng malakas. Ang dahilan, si Loki na mukhang squirrel habang walang habas na ngumunguya ng pakwan. Ngunit ang talagang nagpatawa ng husto kay Brunhilde ay ang kakaibang paraan ni Loki ng pagdahak ng mga buto ng pakwan, mabilis, halos parang machine gun. Ang eksenang iyon, na seryoso sanang tingnan, ay nagmistulang isang komedya para kay Brunhilde. Hindi niya napigilan ang malakas na tawa, lalo na't kitang-kita sa ekspresyon ni Loki ang kaseryosohan habang gumagawa ng ganoong kabaliw na bagay. Sa mga sandaling iyon, hindi na maalis ni Brunhilde ang tingin sa nakakatawang itsura ng Diyos. Nagulat si Loki sa hindi inaasahang reaksyon ng Valkyrie. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, samantalang si Locke, na siyang punot dulo ng kalokohan, ay nagsabing ito na ang katapusan nilang magkakapatid. Nang huminto si Brunhilde sa pagtawa, makikita sa kanyang mukha ang di maitangging kasiyahan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, at ang ngiti sa kanyang labi ay nagbigay diin sa kanyang likas na kagandahan. Ang simpleng ekspresyon na iyon ang nagpatulala kay Loki. Sa kanyang isipan, hindi niya lubos maunawaan kung paano mayroong hindi natakot sa kanya. Ang halakhak ni Brunhilde ay tila kakaibang musika, isang bagay na bihirang mangyari, lalo na para sa isang Diyos na tulad niya. Ang kanyang pagkalito ay nahaluan ng kakaibang damdamin na noon lamang niya naramdaman. Napansin ni Randris ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Lord Loki at agad niyang sinaway si Brunhilde, na tila wala pa rin sa sarili matapos ang mga nasabi niya. Napalitan ng kaba ang dati masiglang mukha ni Brunhilde nang mapansin nilang nanginginig at pinagpapawisan ang kamao ni Loki. Inakala nilang may masama itong binabalak, ngunit sa halip na kumilos laban sa kanila, tumalikod lamang si Loki at tahimik na naglakad palayo. Bagamat nag-aalangan, tinawag siya ni Brunhilde upang humingi ng paumanhin sa nangyari. Sa kabila nito, nagawa pa rin ni Loki na sumagot ng mahinahon, sinasabing wala siyang sama ng loob sa nagawa sa kanya ni Brunhilde. Nakahinga ng maluwag ang magkakapatid, alam nilang muntik na silang mapahamak sa harap ng pinakakinatatakutang Diyos ng Norse Realm. Samantala, makikita si Loki na naglalakad palayo, tila litong-lito sa nararamdaman. Sa bawat hakbang, unti-unting lumilinaw sa kanya ang kakaibang emosyon na noon lamang niya naranasan. Pagdating sa hangganan ng Valhalla, bigla siyang tumalon, puno ng kagalakan, isang uri ng saya na bago para sa Diyos ng panlilinlang. Hindi niya maalis sa isipan ang ngiti ni Brunhilde, ang Valkyrie na tumangay sa kanyang puso. Mula ng araw na iyon, nagbago ang katauhan ni Loki. Ang dating kinatatakutan at iniiwasang Diyos ng panlilinlang ay unti-unting naging isang mapaglarong nilalang. Sa halip na maghasik ng takot, mas pinili niyang magpatawa at magdala ng saya sa paligid. Sa isang pagkakataon, habang tumatakbo si Loki, abala siya sa pang-aasar sa Diyos ng kapayapaan na pilit siyang hinahabol ngunit laging nauunahan. Sa kabila ng habulan, tila tuwang-tuwa si Loki sa kanyang ginagawa. Nang muling mag-cross ang kanilang landas ni Brunhilde, hindi napigilan ng Valkyrie ang mapatawa sa mga kalokohang pinaggagawa ni Loki. Sa sandaling iyon, muling natano ni Loki ang ngiti ni Brunhilde, isang ngiti na tila bumihag sa kanya.
Hindi niya mapigil ang mapuno ng saya ang kanyang puso. Sa isang pagpupulong ni Zeus at Odin, hindi rin nakaligtas si Ares, ang Diyos ng digmaan, sa kalokohan ni Loki. Ginamit niya ang isang razor upang ahitin ang buhok ni Ares, na nagresulta sa isang kalahating kalbo. Gigil na hinabol ni Ares si Loki, ngunit tulad ng inaasahan, hindi niya ito naabutan. Talagang walang ligtas sa kalokohan ng Diyos ng panlilinlang, kahit ang makapangyarihang Diyos ng digmaan ay napasuko sa kanyang kakulitan. Mula sa araw na iyon, ginamit ni Loki ang kanyang katusuhan upang maghatid ng kasiyahan. Kilala siya bilang isang mapaglarong manlilinlang, ngunit sa likod ng kanyang mga kalokohan ay may isang tahimik na layunin, ang makita ang ngiti ni Brunhilde at magdala ng saya sa kanyang araw-araw. Sa isang pagkakataon, naglalakad si Brunhilde sa isang tahimik na library, bitbit ang ilang libro. Biglang dumating si Loki, patakbong sinunggaban siya at hinaila palayo, paulit-ulit na sinasabing kailangan nilang tumakbo. Nagulat si Brunhilde at nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadali, ipinaliwanag ni Loki na hiniram niya ang Mjolnir mula kay Thor, isang aksyon na malinaw na nagdulot ng matinding kaguluhan. Habang tumatakbo, lumalakas ang dagindong ng mga kidlat. Nagkaroon ng tensyon nang sa di kalayuan ay makita nila si Thor, galit na galit at naglalabas ng nakakakilabot na enerhiya. Nang papalapit na si Thor, hinaila muli ni Loki si Brunhilde, tumakbo pataas ng hagdan, at sa huli tumalon palabas ng library. Sa kaparangan, parehong humihingal ang dalawa matapos ang matinding pagtakbo. Natatawa si Loki habang iniisip kung paano niya ipaliliwanag kay Thor ang ginawa niyang kalokohan, samantalang si Brunhilde naman ay nagbabalik tanaw sa mga nagdaang kaganapan. Sa kanyang isipan, hindi niya inakalang magagawa ni Loki na kunin ang Mjolnir, isang bagay na higit pa sa mahalaga para kay Thor. Sa pagitan ng paghinga at katahimikan, ramdam ni Loki ang malamig na disiplina ng tingin ni Brunhilde, na tila sinisisi siya sa walang ingat niyang laro. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanatili niya ang kanyang mapaglarong anyo. Sa huli, inamin ni Brunhilde na ang pagtakas nila kay Thor ang pinaka-nakakatakot na sandali sa kanyang buhay. At doon niya muling nasilayan ang ngiti ni Brunhilde na matagal na niyang pinapangarap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Loki ang isang hangaring tila hindi niya kayang bitawan, ang makita ang ngiting iyon magpakailanman. Ngunit ang sandaling iyon ay naglaho ng minsang balak niyang dalhan ng bulaklak ang Valkyrie. Habang papalapit, napansin niyang may kasamang lalaki si Brunhilde, isang estrangherong hindi niya kilala. Nahulog mula sa kanyang kamay ang ilang bulaklak na dala niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kakaibang ngiti ni Brunhilde, isang ngiti ng tunay na kaligayahan, isang ngiti ng umiibig. Hindi niya napigilan ang pag-usbong ng matinding selos. Unti-unting kinuyam ni Loki ang bulaklak sa kanyang palad, ramdam ang masidhing kirot ng inggit na bumalot sa kanyang puso. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong kung sino ang lalaking ito. Mapupunta ang eksena sa isang madilim at malamig na silid, isang lihim na lugar na tila baga sinadyang ilayo sa mata ng iba. Doon, sa gitna ng kadiliman, bumungad ang isang bangungot, ang brutal na sinapit ng paboritong dragon ni Lord Odin, si Fafnir. Putol ang ulo nito, at ang katawan ay walang buhay na nakahandusay sa malamig na sahig. Sa tabi nito, tila nahuli sa akto, naroon si Siegfried, balot ng dugo, walang kibo. Ilang saglit lang, pumasok ang mga tagapagpakain kay Fafnir. Isa sa kanila ang napaatras sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa nakita, patay na ang dambuhalang dragon. Nagsigawan ng grupo, humihingi ng tulong habang patakbong lumabas ng silid, dala ang takot at pagkabigla. Habang sila'y nagkakagulo, lumakad palabas si Siegfried, tahimik ngunit may kumpiyansang ngiti sa kanyang lobby, isang ngiting tila may alam na hindi alam ng iba. Ngunit habang unti-unting nawawala ang usok sa katawan ni Siegfried, lumitaw na si Loki pala ito, ang tusong Diyos ng panlilinlang. Ginaya niya ang anyo ni Siegfried, siya ang tunay na pumaslang kay Fafnir. At ngayon, sinisigurado niyang ang lahat ng ebidensya at saksi ay tuturo sa kawawang mandirigma, para tuluyan siyang masira sa paningin ni Brunhilde at Odin. Samantala, habang papasok sina Brunhilde at Siegfried sa silid ng Chief God ng Norse, napag-usapan nilang tila hindi kapanipaniwala ang paanyaya, isang kasalan, mula kay Odin. Para kay Brunhilde, ito'y parang isang panaginip. Ngunit sa puso nila, naroon ang pag-asa. Tingin ng dalawa na alam ni Odin ang tungkol sa kanila. At sa katahimikan ng sandali, isang pangako ang kanilang pinanghawakan, magiging masaya sila, silang dalawa lang. Sila pala ang ikakasal. Subalit sa pagbukas nila ng pinto, malamig na katotohanan ang sumalubong, mga matatalim na sibat, nakatutok sa kanila. Napapalibutan na sila ng mga royal guards ni Odin.
Napaatras si Brunhilde, litong-lito, ang kanyang mga matay naglalaman ng tanong na hindi mabigkas. Isang malamig na titig lamang ang itinugon ni Odin, mabigat, puno ng paghusga. Sa gitna ng katahimikan, dumating si Loki. Waring wala sa lugar ang kanyang paglitaw, lalo't tila kasal ang dahilan ng pagtitipon. Napakunot noo si Brunhilde, gulat at di moari ang ibig sabihin ng kanyang presensya. Ngunit lalong dinagdagan ni Loki ang tensyon. Wala siyang paligoy-ligoy, si Siegfried, aniya, ay inaakusahan ng isang mabigat na krimen, ang pagpatay kay Fafnir. Mabilis ang naging pagtanggi ni Siegfried. Aniya, imposibleng siya ang may gawa nito, paano niya magagawang saktan ang pinakamamahal na dragon ni Lord Odin. Maging si Brunhilde ay napatanong, galit na nagpahayag na ang kanilang pagdating ay para sa isang pagdiriwang ng kasalan, hindi sa isang pagdinig. Ngunit ang mga uwak ni Odin, sina Hugin at Munin, ay tila may ibang alam. Sa malamig na tinig, tinanong nila kung akala ba nina Siegfried at Brunhilde na ang kanilang presensya ay hinihingi lamang ng isang kasal. Hindi raw. Isang bitag ito, upang matiyak na hindi makakatakas si Siegfried. Hindi na nakasagot si Brunhilde. At bago pa siya makapagsalita, isang tagapangalaga ni Fafnir ang sumigaw mula sa likod ng mga Royal Guards, isa raw siyang saksi. Siya mismo ang nakakita kay Siegfried na pinatay si Fafnir. Natahimik ang lahat, maging si Siegfried ay natigilan, hindi makapaniwala sa narinig. At sa wakas, nagsalita na si Odin. Malamig ang kanyang tinig, kung may nais sabihin si Siegfried, ito na ang tamang panahon. Ngunit tanong niya, bakit pinatay ni Siegfried ang dragon na nagbabantay ng kastilyo? Ano ang kanyang layunin? Mariing itinanggi ni Siegfried ang paratang. Isa raw itong malaking pagkakamali. Sumangayon si Brunhilde sa paliwanag ng kasintahan. Ngunit sa kabila ng tensyon, nahuli ng kanyang mata ang isang munting ngiti mula kay Loki, isang ngiting puno ng lihim. Tumayo si Odin. Ang kanyang tinig ngayon ay mas mabigat. Nakakahiya raw ang ginawa ni Siegfried. Isang kalahating Diyos at tao, binyansagang bayani, subalit arrogant, at ngayon ay pinaghihinalaang may masamang balak laban sa mga Diyos. At sa kanyang pagtayo, biglang may kakaibang pakiramdam na sumiklab sa katawan ni Odin. Isang enerhiyang hindi niya maipaliwanag ang namagitan sa pagitan nila ni Siegfried, malakas, buhay na buhay, at tila silang dalawa ay magkaugnay. Lalong lumakas ang alon ng puwersang iyon nang magkalapit ang kanilang mga katawan. Ramdam na ramdam ni Odin ang pag-react ng apat na sagradong kayamanang matagal nang nanahimik sa kanyang katawan, ngayon ay biglang nagising at tumutugon sa presensya ni Siegfried. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan, si Siegfried ba ang vessel? Tahimik ang lahat, wala ni isang nakapagsalita, pati ang mga Royal Guards ay natigilan. Si Brunhilde, si Loki, si Odin, lahat ay nabalot ng pagkabigla. Ngunit ilang sandali pa, paulit-ulit na bulong ni Odin ang pumuno sa katahimikan, isang pambihirang nilalang. Pagpapatuloy ni Odin, tinawag niyang pambihirang kayamanan ng kapangyarihan si Siegfried. Sa harap ng lahat, ipinahayag niya ang hatol, ang ginawa ni Siegfried ay isang malinaw na paglabag-laban sa lahat ng Diyos sa kalangitan. Bilang pinuno ng mga Diyos sa Norse Realm, ipinataw ni Odin ang agarang parusa, walang hanggang pagkakabilanggo sa Tartarus. Hindi makapaniwala si Brunhilde. Maging si Loki, na may sariling mga plano, ay nabigla sa biglaang desisyon ni Odin. Tila tumigil ang oras sa paligid nila. Sa ilang saglit, inutusan ni Odin ang mga Royal Guard na dakpin si Siegfried. Kinadenahan nila ang kanyang mga kamay at agad siyang kinaladkad palayo. Nagpupumigla si Siegfried habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Brunhilde, unti-unting nilalamon ang distansya. Si Brunhilde naman ay pilit siyang inaabot, lumuluha habang isinisigaw ang kanyang pangalan, isang sigaw ng dalamhati at kawalan ng pag-asa. Nang tuluyan ng mailayo si Siegfried sa kanilang paningin at dalhin patungong Tartarus, nanatiling nakaluhod si Brunhilde. Umiiyak tuliro, hindi maunawaan kung bakit at paanong nauwi sa ganitong trahedya ang lahat. Samantala, si Loki ay nanatiling tahimik. Ngunit sa kanyang isipan hindi niya inakalang aabot sa habang buhay na pagkakakulong ang magiging hatol kay Siegfried, at alam niya ring oras na matuklasan ni Lord Odin ang kanyang pagkakasangkot, tiyak na siya'y mananagot. Pero dahil sa tagumpay ang kanyang plano, hindi na nag-alala si Loki sa mga ginawa niya at maya-maya lang mula sa paglalakad ay patalon-talon na ito na parang nagbubunyi dahil si Siegfried ay tuluyan na niyang nailayo kay Brunhilde. Akala ni Loki ay babalik na sa dati ang lahat at magdudulot ng iba yung kasayahan tulad ng dati, subalit akala niya lang iyon. Sa kasunod na panel na iyon ay makikita si Brunhilde sa hardin sa Valhalla at hawak-hawak nito ang larawan nila ni Siegfried.
Doon na dumating si Loki na nakangiti at tinawag niya si Brunhilde. Umupo na si Loki sa tabi ng Valkyrie at sinimulan niyang magkwento tungkol sa pagpanot niya sa buhok ni Ares at dagdag pa niya ay nilagyan niya ng kulay green ang likod ng ulo nito. Hinaya na ni Loki si Brunhilde na tingnan ang resulta ng ginawa niya dahil ayon sa kanya ay pihadong tatawa ito. Nagkibit balikat si Loki, may bahagyang ngiti sa lobby, parang biro lang, kumbaga, baka raw si Siegfried ang dahilan kung bakit tahimik si Brunhilde. Saglit pa, nabanggit niya na may malaya siyang akses sa kulungan ni Siegfried. Kung nais ni Brunhilde na magpadala ng regalo o liham para kay Siegfried, may hahatid niya ito sa kanya. Pero si Brunhilde, walang imak. Isang malamig na sulyap lang ang isinukli, kasunod ng isang maikling, salamat na lang. Prangka, walang pasikot-sikot, at sapat na iyon para maramdaman ni Loki ang tila matalim na sibat na dumaan sa dibdib niya. Doon siya natigilan, parang biglang nabura ang lakas ng loob niya. Hindi niya talaga inakalang mangyayari yun. Ang ngiting palaging nakaukit sa mukha ni Brunhilde, yung inosente, masayahin, parang liwanag ng umaga, bigla na lang naglaho. Napahinto siya at napaisip. Ang gusto lang naman niya, makita ulit na ngumiti ang pinakamamahal niyang Valkyrie. Pero ngayon, parang imposible na yon. Pero hindi agad sumuko si Loki dahil isinusulat niya sa kanyang tila diary ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Isang tagpo ang paulit-ulit niyang inaalala, ang mga makailang ulit nilang pagkikita ni Brunhilde sa hallway. Muling sinubukan ni Loki na magpatawa, ginamit ang parehong biro tungkol sa pakwan. Ngunit nanatiling walang reaksyon ang mukha ng Valkyrie. Tila ba napagod na ito sa mga dati nilang biroan. Sumubok si Loki ng bago, ang paborito nitong salmiakki pie, sinikap niyang kainin ito ng sabay-sabay, isang katawa-tawang pagsisikap na dati tiyak na makakakuha ng ngiti. Ngunit wala pa ring tugon. Tahimik pa rin si Brunhilde, walang pagbabago. Sa kabila ng lahat, nanatili ang paniniwala ni Loki na muling babalik ang ngiti ng pinakamamahal niya. Muling sumagi sa kanyang alaala ang araw na pinili ni Brunhilde na ipaglaban ang sangkatauhan sa pamamagitan ng Ragnarok, isang pasyang yumanig sa kalangitan, isang pasyang itinuturing na pagtataksil sa sarili niyang mga kapwa-Diyos. Batid ni Loki ang bigat ng desisyong iyon, ang tumutol kay Odin, ang isugol ang sariling buhay, at ang tumindig sa harap ng lahat para sa isang nilalang na kalahating tao at kalahating Diyos, si Siegfried. Subalit kahit na hindi na sila tulad ng dati, palihim pa rin siyang nagmamasid kay Brunhilde, binabantayan ito ng hindi nalalaman ng Valkyrie. At nang bastyusin si Brunhilde, agad siyang naghandang umatake upang wakasan ang kapangahasan ng lapastangan. Ngunit bago pa man siya makakilos, nauna na si Thor, tinapos ang lahat sa isang was-iwas ng kanyang Mjolnir. Napansin naman ni Thor si Loki, tahimik na nakatanaw kay Brunhilde, baka sa mukha ang lungkot, ang dalamhati ng Diyos ng panlilinlang. Sa pag-uumpisa ng Ragnarok, nagtagpo ang kanilang mga mata, dama niya ang tapang at pasyang taglay ng Valkyrie na pinakamamahal niya. At sa gitna ng tensyon, ramdam niya ang isang kakaibang ligaya. Muling bumalik sa alaala ni Loki ang isang pag-uusap nila ni Heracles. Isang simpleng sandali, ngunit hindi niya makalimutan ang tanong ng mandirigma, bakit tila may lungkot sa likod ng mga mata ni Loki kung tunay niyang pinaninindigan ang kanyang paniniwala. Sa gitna ng katahimikan, doon niya nahanap ang kasagutan. Ang lungkot ay hindi nagugat sa kawalan ng tagumpay, kundi sa pagkawala ng isang bagay na hindi kayang ibalik, ang ngiti ng babaeng kanyang pinakamamahal. At nang sa wakas ay tanggapin ni Loki ang katotohanan iyon, unti-unting napuno ng galit ang kanyang dibdib. Isang damdaming itinulak ng pag-ibig. Wala nang natirang rason, wala nang balakid. Tanging apoy ng pagwasak ang natira. Babalik na tayo sa kasalukuyan. Tinamaan sa ulo si Loki ng makapangyarihang bala ni Simo, at agad siyang bumagsak sa malamig na nyebe. Sa Valhalla Arena, sina Heimdall at ang iba pa'y tahimik na nagmamasid. Kitang-kita nila ang tama ni Loki, at batay sa itsura ng kanyang katawan, tila ba tuluyan na siyang pumanaw. Ngunit hindi iyon ang wakas. Sa kasunod na panel, makikita natin si Simo. Sa kanyang likuran, isang kuneho ang nakatitig sa kanyang direksyon. Tahimik itong nagbago ng anyo, at mula sa maitim na usok, unti-unting lumitaw ang orihinal na Loki. At ngayon, handa na siyang palihim na tapusin ang sniper ng sangkatauhan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina
pansin sa digmaan. Mga bayani nagbigay ng hiling na walang hanggan, sa mga pupil, pawis at tugo sa lupa.